Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ng kanyang mga apostol na magpagaling at magpalayas ng demonyo sa ngalan niya. Ang misyong inatang sa kanila ay tanda na ang gawain ng Diyos ay dapat nasasalamin sa pamamagitan ng paglilingkod ng taos-puso, mapagpakumbaba at mapagmahal. Hinihikaya tayong tularan ng ganitong paglilingkod. Sa ngalan ni Jesus, maglingkod nawa tayong matapat, lalo't higit sa ating pamilya at kapwa. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din, ialay natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa
maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon.
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Binigyang kapanatagan ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng kanyang presensya kahit pa sila'y patuloy pang naglalakbay sa disyerto. Ito'y patunay na sila'y bayang hinirang at minamahal ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Rephidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Hinihikayat ni San Pablo ang mga sinaunang Kristiyano sa Roma na manatiling matatag sa kanilang pananalig kay Kristo. Ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay ang siyang nagdala sa atin sa kaligtasan at tanda ng kanyang pag-ibig.
Ito ang marapat nating panghawakan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Ang Diyos ay maghahari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o
o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang maketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang sama-sama tayong magsimba. Masaya kapag marami. Masaya kapag tayo ay nagkakaisa na dumulog sa hapag ng Diyos. Masaya kapag tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Dahil alam natin na marami tayong biyaya na natanggap mula sa ating Panginoon. Mula pagising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, mula araw ng Lunes hanggang araw ng Linggo, iba-ibang kaloob at biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. At karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, napakaganda ng ating mga narinig sa umagang ito. Mula sa ating pambungad na panalangin, napakagandang paalaala sa atin. Sabi natin sa ating pambungad na panalangin ay, Ama naming makapangyarihan, lakas ka nang walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong makautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Parang sinasabi natin, Lord, totoo namang wala kaming magawa kung wala ikaw. Mahina kami kapag kami ay iyong iiwanan. Kasi ikaw ang may-ari ng lahat. Pati ang aming buhay ay nagmula sa iyo. Kaya ang ating dasal ay sana araw-araw tulungan mo kami. Yan yung sabi natin. Ang aming pagluhog ay iyong pakinggan. Araw-araw kami ay iyong tulungan upang kami ay makapagbigay sa iyo ng kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Yun yung sinasabi natin na wala tayong magawa kung wala ang Diyos, sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat. Kaya ano man ang mangyari sa ating buhay, wag na wag nating kalimutan ng Diyos. Wag lang puro pagsisikap para umahon sa kahirapan at umunlad sa mamaterial na bagay at makamundong kayamanan. Dahil kung minsan ang mga iyan sa isang iglap ay madaling maglaho at mawala. Marami tayong makwento
totoong kwentong narinig tungkol yan. Sikap ng sikap. Talagang 24/7 ang kanyang pagsisikap. Kasi mayroong hinahangad na maganda sa buhay. Tapos after how many years na kanyang pagsisikap, pagpa-check up na stage 4 cancer. Yung pinagsikapan niya ng mahabang panahon, kasi nakalimutan ng Diyos, yung pinagsikapan niya ng mahabang panahon, kuminsan 3 araw lang, kulang pa sa ospital. Kaya huwag tayong maging kampante sa mapinag-iipunan nating mamaterial na bagay at makamundong kayamanan. Maging kampante tayo sa ating ugnayan sa Diyos. Kaya sabi natin, kami ay mahina kapag kami ay iyong iniwanan. Kasi siyang ating tunay na lakas. Dinugtungan niya ng ating unang pagbasa. Sabi ng ating unang pagbasa, sabi ng Diyos sa mga Israelita, naalaala niyo ba kung ano ang ginawa ko sa inyo? Di ba kayo ay sinakop ng mga taga-Ehipto at kayo ay ginawang alipin? Naging alila kayo ng mga taga-Ehipto at pinahirapan kayo, pinatrabaho kayo ng pinatrabaho at inuusig kayo. Subalit, ano ang ginawa ko sa inyo? Kayo ay aking iniligtas. Kinuha ko kayo sa Ehipto. At noong kayo naglalakad, di ba hinabol kayo ng mga taga-Ehipto? Tapos ano ang nangyari? Hinati niya ang dagat. Tumawid doon ang mga taga-Israel at habang ang mga taga-Ehipto ay naghahabol sa kanila, noong nandoon na sa gitna ng dagat ang mga taga-Ehipto, ano ang ginawa niya? Ibinalik niya ang dagat. Natabunan ng dagat ang mga taga-Ehipto, iniligtas niya ang Israel. At sabi pa niya, magandang image, parang isang agila na kanyang kinukupkup ang kanyang mga inakay. Di ba, nakikita niyo yung manok? Kapag merong agila, nakakain ng kanyang mga sisiw. Ano ang ginagawa ng inahin? Tinatawag niya ang kanyang mga sisiw. Tapos yung masisiw, kapag marinig niya ang tinig ng kanilang nanay, takbo sila ng mabilis kasi alam nila na sa panganib ang kanilang buhay. At anong gagawin ng mga sisiw? Susuksok doon sa ilalim ng pakpak ng kanilang nanay. At kahit anong hanap ng agila, hindi sila napapahamak kasi andoon yung nanay nila na nagpuprotect sa kanila. Subalit mayroong mga sisiw na hindi nakikinig sa tawag ng inahin. At anong nangyayari doon sa mga hindi nakikinig sa tawag ng inahin? Dinadagit sila ng agila at kinakain sila. Bakit napahamak sila? Kasi hindi sila nakinig at sumunod sa tawag ng inahin. Ganon din yung paalaala sa atin ng Diyos. Makinig lang kayo at sumunod sa akin. At yak, hindi kayo mapamahamak. Dahil mahal na mahal ko kayo. Dinugtungan ng ating ikalawang pagbasa. Ano ang sabi na ikalawang pagbasa? Hindi na kayo alipin ng Diyos. Hindi kayo na kaaway ng Diyos, kundi kayo ay nagiging kaibigan. We are friends of God. We are beloved friends of God. Pero ang tanong, anong klaseng kaibigan tayo ng Diyos? Tayo ba ay kaibigan ng Diyos kapag lang mayroong kinakailangan? Di ba? Mayroon tayong maganong kaibigan. Kaibigan lang tayo
kapag meron silang kailangan. Ganun din ba tayo bilang makaibigan ng Diyos? Lumalapit lang tayo at naalaala lang natin siya kapag meron tayong kailangan. Mayroon din ibang kaibigan na naalala lang kaibigan kapag nakaranas ng kahirapan at mayroong matinding pinagdaanan sa buhay. At mayroon ding tunay talaga at tapat na kaibigan na anuman ang mangyari sa buhay ay hindi iniiwanan at kinakalimutan ang kaibigan. God is our best friend. We are the best friends of God. Subalit ang tanong, best friend din ba natin ang Diyos? Sana lang best friend natin siya. Na hindi natin siya kinakalimutan, hindi natin siya iniiwanan, kundi anuman ang mayari sa ating buhay, naging totoo at tapat tayo sa Kanya. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, pinaalalahanan tayo na lahat tayo ay tinawag ng Diyos upang maging Kanyang lingkod. Narinig natin na tinawag niya ang 12 apostol kasi nakita niya ang maraming tao na nakalupaypay at litong-lito. Sila ay katulad ng mga tupa na walang pastol. Kaya ang sabi niya sa mga tao, sagana ang aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Manalangin kayo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng maraming manggagawa. Pray to the owner that he will send workers to harvest. Isa po iyan sa ating mga responsibilidad. Magdasal po tayo sa Diyos na magpadala siya ng maraming tunay, totoo at tapat na maglilingkod. Nung seminarista kami dyan sa New Manila, from first year to fourth year, we are around 60 seminarians. Ngayon, yung seminaryo namin sa New Manila, only 10. Kasi kaunti yung pumapasok ng seminaryo para maglingkod. Ano kaya ang problema? Marami. Marami na ang hindi na-attract sa buhay paglilingkod. Kasi una, hindi niyo dinadala na ang inyong mga apo at inyong mga anak sa simbahan para ma-attract sila sa buhay paglilingkod. Ako, 5-year-old pa lang, palagi ako dinadala ng lola ko. Lalo-lalo na sa araw ng linggo para magsimba. Noong makita ko ang pari, na ang ganda-ganda ng kanyang damit, ang nauna ko talagang sinabi sa lola ko, Lola, paglaki ko, gusto kong maging katulad niya. Tapos habang palagi akong dinadala ng aking lola, ang naka-attract din sa akin ay itong mga sakristan. Sumusuot ng puti-puting damit. Sabi ko kay Lola, Lola, gusto ko rin na paglaki ko ay maging katulad ako nila. Natupad yun. Naging altar boy ako mula grade 3 hanggang second year college. Tapos, noong naging altar boy ako, palagi ako sinasama ng pari sa baryo. Lalo-lalo na pag piyesta. Wow, gustong-gusto ko. Kasi pagkasama mo ang pari, ang sarap-sarap ng pagkain. Lahat ng masasarap ay ibinibigay sa pari. Siyempre, dahil kasunod ka ng pari, masarap din ang makukuha mong pagkain. Yan yung mga unang attractions ko kung bakit ngayon ako ay naging pari. Kung hindi siguro ako dinala palagi ng lola ko sa simbahan, baka wala ako dito.
Kaya isa sa mga dapat nating gawin, ipagdasal natin at na maraming tawagin ng Diyos na maglilingkod. At kung may mga anak tayo at apo, palagi nating dalhin sa simbahan. Malay mo, sa pagdadala mo sa Kanya, tatawagin siya ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at sa Kanyang sambayanan. Pangalawa, tayo ay pinaalalahanan na lahat tayo ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Hindi lang kami, pati kayo rin. Mga magulang, tinawag kayong maglingkod sa inyong mga anak at pamilya. Kung teacher ka, tinawag ka ring maglingkod para sa mga estudyante. Kung ikaw ay barangay official, tinawag ka rin na maglingkod sa iyong barangay. At syempre, ang mga pari, mga relihiyoso, ay tinatawag para maglingkod, para palaguin ang buhay, pananalig at pananampalataya. Wala na ang 12 apostol. Sino ang magpakain sa mga nagugutom? Sino ang dadalaw sa mga may sakit? Sino ang magpainom sa mga nauuhaw? Sino ang pupunta sa mabilangguan? Sino ang magpahayag ng magandang balita? Walang iba kundi tayo. Tayong lahat na mabininyagan, pinatikan tayo ng krus. Palagi tayo nagbibinyag dito, maya-maya magbibinyag tayo. At maririnig ninyo habang kinukrusan sa ulo ng may lana. Ang bibinyagan, ano ang sabi? Ikaw ay nakiisa sa misyon ni Kristo, ang pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. Palagi ninyo yan naririnig dahil marami tayong binyag dito. So, ibig sabihin sa binyag, tayo ay pinatikan na maglilingkod, makiisa sa misyon ni Kristo sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. At paano tayo maglingkod? Una, kapag tayo ay maglingkod, kailangan mayroong kagalakan sa ating puso. Yung sabi nga ng mga sales lady sa SM, papalakpak sila, ano sabi nila? Happy to serve. Sana ganun din yung mga taga-simbahan. Happy to serve. Happy ba kayong nagsiserve? Kung para sa iyo pabigat ang iyong paglilingkod sa simbahan, it's better to stop. Kung hindi ka masaya sa iyong buhay paglilingkod, bakit mo pinahihirapan ang iyong sarili? Kailangan may ngiti sa ating mga labi at may kagalakan sa ating puso ang ating paglilingkod. Hindi lang sa simbahan, kahit sa barangay. Kailangan ang mga barangay officials ngumingiti at may galak sa kanilang puso at kalooban na naglilingkod sa kanilang mga kabarangay. Kahit ang iyong mga estudyante ay pasaway, pero mayroon pa rin sanang excitement na magturo sa kanila. Kahit ang iyong anak ay pasaway, mayroon pa ring joy sana ang paglilingkod sa kanila. Na maghanda ng kanilang pagkain, magplantsa ng kanilang damit, maglinis ng bahay, at kung ano-ano pang gawain sa loob ng pamilya. Pangalawa, sa ating paglilingkod, napakahalaga ang kababaang loob. Sa paglilingkod, hindi po dito pataasan kung sino ang pinakamagaling at pinaka-the best. Sino yung pinakamalapit kay Father? Para sa akin, lahat kayo ay malapit. Wala akong pinipili. Walang favorite. Lahat kayo ay favorite ko. At kung ang ating paglilingkod ay para lang maging kilala tayo at palakpakan tayo, it's better to stop that paglilingkod. Kailangan ng ating paglilingkod ay mayroong kababaang loob. At higit sa lahat,
ang paglilingkod natin ay kailangan mayroong puso, mayroong pagmamahal. Dahil kapag love na love mo ang iyong ginagawa, masaya ka at marunong kang magpakumbaba. Pero kung hindi mo mahal ang iyong paglilingkod, palagi kang aburido, reklamo ka ng reklamo. At kung minsan, mayroong galit sa iyong puso at kalooban. Mga minamahal na kapatid, mulit-muli, mahal tayo ng Diyos. Sunod lang tayo sa Kanya. At hindi tayo mapapahamak. Katulad ng isang inahin na kinukup-kup sa ilalim ng kanyang pakpak ang kanyang mga sisiyo, basta makinig lang at sumunod sa kanyang tawag. Tayong lahat ay best friends ng Diyos. Sana pagsikapan din natin na ang Diyos ay magiging best friend din natin. Ano man ang mangyari sa buhay, huwag na huwag kalimutan ang Diyos. Huwag na huwag talikdan ang Panginoon. Talikdan natin ang lahat, subalit ang Diyos ay huwag na huwag nating talikdan at kakalimutan. At higit sa lahat, tayong lahat ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Manalangin tayo sa Kanya na magpadala pa siya ng maraming maglilingkod na may pagmamahal, na may kababaang loob, at ng may ngiti at kagalakan sa mga puso. Amen. Amen. Magsitayo na po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo dahil ipagdiwang natin ang sakramento ng binyag. Inanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na pumunta po tayo dito sa gitna, sa ating harapan, upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Bago natin simulan ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag, paalaala po sa mga magulang, ninong at ninang, kapag merong katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. At ang ating masagot sa mapanalangin, kagaya ng amin at sumainyo rin, ay isagot po ng malakas. Mga kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan sa pamamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. Para sa magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Amen. Ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Amira Eleanor Vilches.
bilang mamagulang ni Amira Eleanor. Nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Amen. Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upong ito ay isang malaking pananagutan at responsibilidad na hubugin ang inyong anak na si Amira Eleanor sa diwa at buhay ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, hindi madali ang responsibilidad na mamagulang ito. Nakahanda ba kayong tumulong sa kanila na akayin ang inyong inaanak na si Amira Eleanor sa ating buhay pananampalataya? Opo. Bilang kinatawan ng sambayan ng Kristiyano, ikinagagala kong tanggapin ang inyong anak sa pamagitan ng pagkukros sa kanyang noo sa ating sambayan ng Kristiyana. Kayo din inaanyayahan ko, mamagulang ninong at ninang, upang krusan sa noo ang inyong anak na inyong pabibinyagan. Sa yugtong ito ay ating i-welcome at tanggapin si Amira Eleanor sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome at pagtanggap sa kanya ay ating gagawin sa pamamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito po ang gagamitin natin sa pag-cross ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Damit pambili. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, loobin mo na ang batang ito na si Amira Eleanor na bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya'y mapuspos ng diwa na muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo. Upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong inaanak. Sariwain ninyo ngayon, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako noong kayo ay binyagan. Natatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang inyong isasagot ay, opo, itinatakwil namin. Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang magawain? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, tinatakwil po namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. At ang inyong isasagot ay, opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin?
ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay ililibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanang Ama. Opo, sumasampalataya po. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, at muling pagkabuhay na manamatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ngayon ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga magulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Amira Eleanor ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo, Father. Talaga bang bukal sa inyong loob na si Amira sa pamagitan ng binyag ay magiging Katoliko? Opo, Father. Paigain po natin ng maayos. Sa kabila ka kasi yung... Amira Eleanor, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag na si Amira Eleanor. Maging matatag nawa ang batang ito sa kanyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Amira Eleanor hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Sige. Tali po sa likod. Ihanda na po natin ang ating makandila. Sabay-sabay kayong magsindi ng inyong kandila. Sige po. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo.
Mga kapatid, ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ng bata na bagong binyag. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristo ang ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay. Sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sama-sama tayong manalangin ng Ama namin. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen, kay Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala si Amera Eleanor, ang batang bagong binyag. Sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento ng binyag na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya. Paginapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa kumpil at unang pakikinabang dapat lubusin ang ating pinagsimulan. Ihanda ninyo si Amera Eleanor sa pagsapit ng araw ng pagtanggap niya sa masakramentong banal. Natapos na ang sakramento ng binyag, umayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, pakibalik na po sa inyong maupuan. Mga magulang, manatili po dito sa gitna. Iharap po kayo sa mga tao. Iharap nyo inyong anak. Mga minamahal na kapatid, narito po ang bago namang miyembro ng ating sambayanan, si Amera Eleanor. Bilang pagtanggap sa kanya, tanggapin natin siya ng masigabong palakpakan. Mamagulang, pakibalik na po sa inyong maupuan. Tumayo po tayong lahat at pagpatuloy natin ang banal na misa, ang panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging ganap at buhay ang kanyang kaharian dito sa mundo. Ang kanyang paghahari puno ng pag-ibig, kababaang loob, kapayapaan at galak. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging tagapagpahayag at saksi ang simbahan sa mabuting balitang hatid ni Kristo na siyang bukal ng pag-ibig at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa panghinaan ng loob ang mga pinuno ng simbahan at bansa kung ang kanilang mga adikain ay malayo pa sa kaganapan. Patuloy nawa silang manalig sa iyo, O Diyos, at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumugon nawa ang mga mabubuting kabataan na tinatawag sa bukasyon ng pagpaparit, pagiging reliyoso at reliyosa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Salubungin mo, Ama, 10 ng iyong mga anghel at ang inyong banal, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, dinggin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy naming mapaglingkuran ang bawat isa ng tao sa puso na may galak sa kalooban at may kababaang loob at dalisay na pagmamahal tulad ng anak mong si Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng nagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Father Archie na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Amang nasa langit. Kaya huwag na huwag tayong kalimutan siya. Palagi natin siyang tawaging ating Ama. Manami, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal na iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang pasasalamat, paalala at paanyaya. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo po, ang sponsor naman po ay ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Paalala at paanyaya po, patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aali ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ng ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan po natin ang ating proyekto na ito. Magsitayo na po tayo. Pasalamatan din natin ang lahat ng ating mga benefactors, lahat ng mga tumutulong sa atin para maisakatuparan natin ang ating mapangarap dito sa ating Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Sa inyong lahat na mga tumutulong at sumusuporta sa iba't ibang pamamaraan, taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo at ang inyong pamilya ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong mga puso at isipan at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat
samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa langit na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay at pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang patuloy tayong maglingkod na may kagalakan, kababaang loob, at pagmamahal. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Blessed Sunday.